Ingat ka sa pagdalo sa mga handaan. Baka ang kinukutsara at sinusubo mo, hindi sa kulungan pinalaki. Isa na yun sa mga nakagawian kong ipaalala sa sarili ko sa tuwing nagkakaroon ng malalaking selebrasyon at ako ay naiimbitahan. Matapos din siguro ang nangyari sa akin, hindi man lang 2 buwan ang nakalilipas, hindi ko na alam kung dapat pa ba akong kumain ng karne. Naalala ko pa nang minsan kong ipinagsawalang bahala iyon hanggang sa isang pangyayari na mismo ang kumitil sa anumang natirang kapayapaan na sa aking sistema. Laking probinsya ako, kuya, sa liblib na baryo sa Siquijor. Walang masyadong mga oportunidad nang hindi ko na nairaos ang kolehiyo dahil sa kakulangan ng pondo. Napilitan akong makipagsapalaran sa syudad dahil inakala kong doon ako makakahanap ng maayos na trabaho. Sa maikli kong panunuluyan doon, wala nang ibang pumapasok sa aking isipan kundi usok, busina ng mga pampublikong sasakyan at amoy ng pabrika. Ilang beses na akong napalaya sa nirerentahan kong apartment dahil sa kakulangan ng pera. Hindi nagtagal ay ginusto ko nang bumalik sa probinsya. Sa ilalim ng bubong nakasama ang aking lola na siyang tanging nag-alaga sa akin mula pagkabata. Bumalik ang pamilyar ng simoy ng mga pangyayari sa akin. Tahanan ko yun. Ang mga palayan, nipa, at mga tindahang linyado ng mga tambay at tricycle drivers. Napakalayo sa nakasanayan ko sa Maynila. Pero kuya, merong mga pagbabago. Maliliit lang, pero sa paulit-ulit na pangyayari nito, napapansin ko na. Kasagsagan ng Oktubre, 5:00 pa lamang ay nakalubog na ang araw. At kahit napakaaga, si Lola isinasara na agad ang mga bintana at pinto. Isinisilid sa gilid ng aming kwarto ang garapon ng asin. At ang pinaka napapansin ko, si Lola ay nagsusuot na ngayon ng mga anting-anting. Minsan ay pinagalitan niya pa ako nang subukan kong lumabas upang bumili ng yosi. Sabi niya, kapag naisara na ang pinto, wala nang dapat lumabas upang wala nang makapasok. Wala nang makapasok. Tinanong ko siya patungkol doon. Ayon sa kanya, sa pangalawang linggo ko raw sa Maynila ay nagsimula na ang araw-araw na balita tungkol sa pagpatay sa probinsya. Ang mga biktima, karamihan ay mga binata at dalagita. Kanila raw na naaabutan na lamang na nakasabit ng patiwarik sa mga nagtataasang puno. Wala ng mga mata at bukas ang tiyan. Walang ni isang natitirang lamang loob. Akala raw nila ay sindikato. Mga kumukuha ng lamang loob upang maibenta sa black market. Pero kuya, ayon daw sa pag-iimbestiga ng mga pulis, hindi raw maingat ang pagkakatanggal ng mga lamang loob. May puwersa, malalim at napakadahas. Parang kinalmot, parang binutas ang tiyan at mano-manong kinolekta ang mga yun gamit ang kamay. Nagkasunod-sunod na raw ang kaso. 2 sa San Pablo, 7 sa San Juan, 9 sa San Diego. Sa aming barangay, may 11 kaso. Walang pagkakamali at napatunayan lamang lalo ang espekulasyong iyon nang may makita si Mang Berting sa puno ng akasya sa bakuran nila. Sa matataas na mga sanga, may isang babae. Napakahaba ng buhok, purong itim ang mga mata. Nakita niya kung paano nito ginamit ang matatalim niyang kuko upang hukayin ang katawan ng kanyang biktima. Dahan-dahan nitong kinain ang atay, tila ba hindi natatakot na may makahuli sa kanya. At kinabukasan, naroon nga ang katawan ng aking kaklase noong elementarya, si Chari. Wakwak ang tiyan, wala ng mga mata, nakabitin sa lilim ng makakapal na dahon. Ang damuhan sa baba ng kanyang bangkay, punong-puno ng nagkalat na dugong bagong-bago. Simula raw nun ay nakagawian na ni Lola na magsara na ng lahat ng maaaring maging daan papasok sa mga bahay
pagbaba ng araw. Baka raw kasi sila na ang isunod. Nagsimula na ring magsabit si Lola ng mga bawang sa palibot ng bahay namin noong nalaman na ng aming mga kapitbahay na bumalik na ako sa bahay. Malay mo ay nakatira lang sa tabi ng bahay nyo, tahimik na nagmamasid. Delikadong delikado kami dahil binata pa ako. Paborito pang putahe ng aswang ang mga kabataan. Nasabi rin ni Lola na marahil daw ay paraan na rin yun ng aswang upang matigil ang pagtanda nito. Isang buwan matapos ang aking pagbalik sa probinsya, nahuli ang aswang. Tinugis ng mga dating sundalo matapos nilang mahuli itong umaakyat ng puno habang may buhat-buhat na dalagang walang malay. Nang puwersahang pinakain ng asin, agad na namatay ang aswang. Namatay raw itong bukas na bukas ang mata. Mabilis na tumigas ang katawan at sa aming probinsya, isang matandang kasulatan na ang pagsiguradong hindi makakabalik sa buhay ang aswang sa pamagitan ng paghati-hati sa katawan nito at pagsusunog nito pagkatapos. Kaya na may dinala ang aswang kay Lolo Bonnie, isa sa may mga pinakamalaking produksyon ng karne sa probinsya. Doon sa kanya, sa mga matatalim na iba't ibang klase at estilo ng kutsilyo at sundang, at pati na rin ang malakas niyang sikmura, sa kanya na iatas ang pagkatay sa aswang. Bilang selebrasyon sa muling pagbalik ng katahimikan sa barangay, nagkaroon ng malaking handaan sa ilalim ng utos ng kapitan. Sa may covered court iyon ng barangay, bukas para sa lahat. Dahil sa marami ang kaibigan ni Lola sa aming probinsya, sila na mismo ang sumundo sa amin sa bahay upang makikain sa salo-salo. Napakarami ng ipinahanda ng kapitan, kuya. Para bang may kasalan sa barangay. Napakaraming mga putahe, manok, lechon, gulay, prutas at tinapay. Habang nakikipagkwentuhan si Lola sa ibang mga matatandang kumakain doon, umalis muna akong saglit upang umihi. Tumayo ako paharap sa isang puno, malapit sa likod ng barangay hall. Doon, meron akong narinig na usapan. Natatandaan ko pa, kuya. Ang sabi nila'y naubos daw agad ang mga putaheng baboy. Pumunta raw sila kay Lolo Bonnie upang kumuha uli ng karne. Ipinagsawalang bahala ko lamang iyon, kuya. Hindi naman ako gaanong mahilig sa karne. Kaya't wala naman akong pakialam kahit ako'y maubusan. Tinapos ko na lang ang araw na tanging soft drinks ang nilalaklak. Matapos ang handaan, ay umuwi na kami ni Lola. Yun na pala ang pinakahuling pagkakataon na magiging normal ang lahat. Ang pinakahuling pagkakataon na mamamayagpag ang kasarinlan sa aming probinsya. Madaling araw na nang biglang nagsimulang umubo at sumuka ng matindi si Lola. Walang tigil ko siyang inalalayan. Ang suka niya, napakalapot, napakaitim at may kaunting bahid ng dugo. Sinubukan kong humingi ng tulong. Ngunit ang iba sa mga kabahayan din ay punong-puno ng mga miyembro ng pamilya na sumusuka ng itim na likido. Kuya, grabe ang aking galit sa mga oras na yun. Binabalot ako ng inis, kakaisip na baka'y marumi ang pagkakaluto nila. Baka na food poisoning na si Lola. Kinonsidera kong idala siya sa ospital, ngunit pilit niyang sinasabing wag na, dahil na rin sa kawalan ng sapat na pera. Natigil na ang pagsuka ni Lola kalaunan. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin kami sa pagod. 10:00 na ng umaga nang ako'y magising. Pagbukas ko ng aking mga mata, nakita ko agad ang wangis ni Lola. Nakaupo sa sahig sa harap ng aking higaan. Nakatitig sa akin ng maigi. Nang makita niyang gising na ako, biglang kumurba ang kanyang mga labi. Nahimasmasan ako nang makita siyang nasa maayos na kalagayan. Sabay kaming lumabas ng kwarto. Agaran akong dumiretso sa kusina upang kumuha ng makakain. Ngunit pagdating ko roon, walang laman ang hapagkainan. Napuno ang aking isip ng pagtataka, ngunit ipinansantabi ko na lang
dahil pares naman kaming napuyat at masama ang pakiramdam ni Lola kagabi. Pero kuya, si Lola ayaw sumama sa akin sa kusina at nang akin siyang tingnan ng mabuti, sobrang putla ng kanyang balat. Nabura ang ibang mga guhit sa kanyang noo. Ang kanyang mga puting buhok, naging itim ang ilang hibla sa kanyang anit. Sinabihan ko siyang pumunta sa akin. Panay iling lamang siya. At nang aking bigyang pansin ang kusina, nakita ko ang matinding sinag ng araw mula sa aming mga bintana. Hinintay kong makatulog si Lola sa hapon. Nang siya'y mahimbing nang nakapikit, inilagay ko ang lahat ng aking mga gamit sa isang bag. Inipon ko ang natitira sa aking pera at nilisan ko ang probinsya sa araw na yun. Kung sino man ang kasama kong gumising sa aming bahay, alam kong hindi yun si Lola. Nakumpirma na ang mga iniisip ko nang may makarating sa aking balita mula sa probinsya. Kuya, may karning tao raw na naihalo sa handaan. Ang karne galing kay Lolo Bonnie. Nagpakain siya ng karne ng aswang sa aming probinsya. At habang tumatagal, parami na lamang ng parami ang kaso ng mga naghahalo sa probinsya. Mabigat man ang aking loob na iwan si Lola roon, alam kong huli na ang lahat. Dahil ang lahat ng nakakain ng karne, naghahanap na rin ng karne. Ako si Rico, para sa Halimaw Daydreams Channel.